Magandang umaga po sa inyong lahat. Patuloy po nating talakayin ngayon ang tungkol sa pagluhod, lalo na ang pagluhod sa pagdiriwang ng liturhiya ng Eucharistia. Sapagkat dito nakabatay ngayon ang ating gagawin sa hinaharap, ayon na rin sa pagkapasya ng kapulungan ng mga obispo ng Pilipinas. Noong pong 2016 ay nagpulong ang tinatawag na Permanent Council ng kapulungan ng mga obispo. At dito'y tinalakay ang tungkol sa pagluhod at pagtayo sa pagdiriwang ng banal na misa. At kanilang natagpuan ang ganitong bagay. Ang kaugalian ng pagluhod at pagtayo sa konsagrasyon ay nagsimula noong taong 1990. Dito po sa ipinalabas na gabay para sa pagdiriwang ng Eucharistia na pinagtibay ng kapulungan ng mga obispo sa Pilipinas ay ganitong sinasaad. Ang mga tao ay dapat lumuhod matapos awitin ang Santo-Santo hanggang sa katapusan ng panalangin Eukaristiko. Subalit kung ang aklamasyon o ang misteryo ng pananampalataya ay inaawit, ang mga tao'y maaaring tumayo at manatili ng nakatayo. Gayunpaman noong taong 2003, ang tinatawag na panukalang adaptation ng mga gawain sa liturhiya at kilos, ang tao'y dapat lumuhod matapos awitin ang Santo-Santo at tumayo kapag ang misteryo ng pananampalataya ay ipinahahayag at lumuhod uli kapag sinasabi na o inaawit ang kordero ng Diyos. Subalit ito ay itinanong ng ating mga obispo sa Roma kung ito ay tumanggap ng tinatawag na recognition o pagkilala. Ito po ay tinanong ni Arsobispo Romulo Ballies. Pinalitan po siya sa Komisyon na Liturhiya sa Kapulungan ng mga Obispo ni Obispo Julius Tunel. At siya rin ay nagtanong sa Sacred Congregation for the Divine Worship and Discipline of the Sacrament kung ang nasabing pagbabago ay binigyan ng pagkilala at maaaring gawin sa simbahan sa Pilipinas. At ang sagot po ng Roma ay wala tayong tinanggap na pagkilala o rekognisyo sa nasabing pagbabago. Kaya ang ating mga obispo, matapos pag-aralan ang bagay na ito, matapos magkonsulta sa Roma, matapos ding konsultahin ang CBCP Commission on Liturgy, ay ipinanukala na muli ay tayo'y bumalik sa dating kaugalian. Sa katunayan, ang pagbalik na ito'y hindi pagbabago, kundi pagpapatupad ng talagang pinag-usapan na mayroong pagkilala ng Roma. At ano po ang sinasabi ng ating mga obispo? Na dapat na nating isantabi ang pagtayo matapos ang konsagrasyon hanggang sa amen. Sapagkat wala tayong kapangyarihan o walang pagkilala mula sa Roma na gawin ang nasabing pagbabago. Ito po ang dahilan. Kaya po ngayon ay muli babalik tayo bayan ng Diyos sa nasabing gawain sa pagdiriwang natin ng liturhiya ng Eucharistia o ng banal na misa. Kaya po matapos ang Santo-Santo, tayo ay luluhod at mananatiling nakaluhod hanggang sa katapusan ng panalangin Eukaristiko matapos ang Amen. Pagkatapos po nito, saka lamang tayo tatayo sa pagdadasal ng Ama namin. Pagkatapos naman ito, tayo'y muling luluhod sa pagdadasal ng Kordero ng Diyos at mananatiling nakaluhod hanggang sabihin natin ng Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ito rin po naman, mga kapatid, ang makikita ninyo sa tinatawag nating pangkalahatang gabay sa Misal Romano, the General Instruction of the Roman Missal. Nawa po ay makita natin ang kahalagahan ng bagay na ito. At ayon na rin sa sinabi ng ating mga obispo, ang pagluhod ay bahagi ng kulturang Kristiyano. Hindi natin ito dapat isang tabi sapagkat ang kultura ng pagluhod na ito ay nagsasabi sa ating tayong nilikha ng Diyos na malaya ay humaharap sa Diyos hindi dahil tayo'y nakatayo sa ating mga paa, kundi itinitiklop natin ang ating mga tuhod. Gayon din, hindi lamang dito, kundi sa harap din ng tabernakulo sa ating pagtiklop ng isang tuhod. Ang pagluhod naman para ating sambahin ng Santisimo Sakramento ay isang gawain na dapat nating panatilihin at hindi isang tabi upang sa gayon tayo'y patuloy na ipagtanggol kaligain ng Diyos. Ito po si Monsignor Andy Valera mula sa parokya ng Santo Niño, May Kawayan. Huwag po ninyong kalilimutan ang pananampalataya natin kaakit-akit, basta itanong lamang po ninyo kung bakit.
Bilang panimula sa ating banal na misa, magsitayo po ang lahat at makiisa sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, purihin natin at ipagtangal ang Ama na bukal ng buhay, at ang Anak na siya nating daan, at ang Espiritu na ating tanglaw. Upang maging marapat tayong gumanap sa ating banal na pagdiriwang, aminin po natin ang ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoon nating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Cristo,
ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagsusugo sa salitang Diyos na totoo at maasahan, at sa pagbibigay mo ng Espiritu nagpapabanal sa sanlibutan, ipinahayag ang iyong kahiwagaang dakila sa katauhan. Sa pananampalatayang aming ngayong pinagdiriwang, pagkaloob ang aming maidangal ang tatlong persona sa walang hanggang kadakilaan, at aming sambahing lubusan ang iyong iisang pagkadyos sa mahal na kapangyarihan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ipinakikilala ng karunungan ang sarili bilang kasama na ng Diyos sa pasimula pa lamang bago pa nilikha ang daigdig. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga kawikaan. Ito ang sinasabi ng karunungan ng Diyos. Sa lahat ng nilikha ng poon, ako ang siyang una. Noong una pang panahon, ako ay nilikha na. Matagal ng panahon ng anyo-anya ako, bago pa nilikha at naanyo itong mundo. Wala pa ang mga dagat nang ako'y lumitaw. Wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw. Wala pa ang mga burol. Ganon din ang mga bundok. Nang ako ay silang dito sa Sansinukob. Ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid. Nauna pa sa alabok at sa lupang daigdig. Nang likhain ang mga langit, ako ay naroon na, maging ng hangganan ng langit at lupa'y italaga. Naroon na rin ako nang ang lupa at ulap ay ilagay, at ng kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman. Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, nang patibayan nitong mundo ay ilagay at itatag. Ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya'y aliw. Ako ay nagdiwang ng daigdigay matapos. Nang sa sangkatauhan, ligaya ko ay nalubos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maningning ang iyong ngalan, poon sa sangkalupaan. Maningning ang iyong ngalan, poon sa sangkalupaan.
likha mong langit kung aking pagmasdan, pati mga tala, bituin at buwan. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin? Ay ano nga siya sa sukat mong kalingain? Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig, sa lahat ng bagay, malaki't maliit. Mga baka tupa, hayop na mabangis, at sa lahat ng ibong nasa himpapawid, at maging sa isda sa lalim ng tubig. Maninig ang iyong ngalan, poon sa sangkalupaan. Sa ikalawang pagbasa, pinangangaral ni San Pablo na ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan niya'y mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Sa pamagitan nga niya'y tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa Kanyang kaluwalhatian. Bukod dito, nagagalak tayo sa ating mga pagbabata sapagkat alam nating ito'y nagbubunga ng pagtiyatiyaga. At ang pagtiyatiyaga ay nagbubunga ng katatagan. At ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuo sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakilang amang mahal, anak
Espiritong banal, noon, ngayon, kailan pa man. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng Katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya, hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya kayo sapagkat sa aking magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin. Kaya ako sinabing sa aking magmumula ang ipapahayag niya sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ngayong linggo po ay pinagdiriwang po natin ang dakilang kapistahan ng tatlong persona sa iisang Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. We celebrate today the Feast of the Holy Trinity. Sa Ebanghelyo po natin ngayon, narinig natin yung presensya ng tatlong persona, no? Ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Sa Ebanghelyo natin, narinig natin na nagsalita si Jesus, ang ikalawang persona, Santissima Trinidad. At narinig rin natin na binanggit ni Jesus ang Espiritu Santo. Yung Espiritu Santo, ipapadala niya tatlong persona. At sinabi rin ni Jesus, ang lahat ng sa Ama ay akin. Binanggit niya yung tatay niya, the Father, ang unang persona. Sa makatuwid, narinig natin sa ating Ebanghelyo yung presensya ng Santissima Trinidad. Sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ni Jesus, mga ginigilong kapatid, pinakilala niya at ibinunyag niya sa atin yung katotohanan ng Santissima Trinidad, ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ang Santissima Trinidad po, o Holy Trinity, ito ang pinaka-halaga, superlative, pinakamahalagang katuruan sa ating simbahan. Sapagkat ang ating pananampalataya bilang mga Kristiyano ay nakaugat lahat sa Santissima Trinidad. Doon lahat nakaugat. Kahit yung mga panalangin natin, Trinitarian yan. Nakaugat yan sa Santissima Trinidad. Kapag nagdarasal tayo, tinatawag natin ng Ama sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo. Lahat ng ating pananampalataya, mga katulad sa simbahan, nakaugat lahat sa Santissima Trinidad. Sabi ng ating katekismo, from the Catechism of the Catholic Church, it is the most fundamental and essential teaching in hierarchy of the truths of faith. Ang Santissima Trinidad daw po, ang siyang pangunahing katuruan ng ating simbahan na dapat ay matutunan, maunawaan, at paniwalaan natin bilang mga Katoliko, bilang mga Kristiyano. Bahagi ng ating pananampalataya bilang mga Kristiyano, bilang mga Katoliko, na ang Diyos ay iisa, pero may tatlong persona. Ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Tandaan po natin,
hindi tayo sumasamba sa tatlong Diyos. No? Bagkus, ang sinasamba natin ay iisang Diyos na may tatlong persona, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Remember that the Holy Trinity is one. No? The Holy Trinity is one. We do not confess three gods. Only confess one God in three persons. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Ang Santissima Trinidad po, kaya nga, kung tatanungin kayo, ilan ang Diyos? Anong sasagot ninyo? Tatanungin kayo, ilan ang Diyos? Ano po isasagot ninyo? Isa. Parang meron ako narinig na tatlo. No? Isa lang. Diyos. No? Isa lang. Alam niyo po, ang Santissima Trinidad, bagamat iisa, ngunit may iba't iba silang gampanin. No? May iba-iba silang gampanin. Ang Ama ay manlilikha, the Creator. Ang Anak, si Jesus, ang tagapagligtas, the Redeemer. Ang Espiritu Santo, ang ikatlong persona, ay nagpapabanal, sanctifier. No? At mga ginigilong kapatid, itong Santissima Trinidad, yung Ama, Anak, Espiritu Santo, pantay-pantay sila sa pagka-Diyos. Walang mas lamang sa kanila pagdating sa pagka-Diyos. They are equal when it comes on divinity. Pantay-pantay yung pagka-Diyos nila. Mga kapatid, ang Santissima Trinidad ay palaging pagkakasamang kumikilos sa buhay ng simbahan at sa buhay ng individual na tao. Kapag kumilos ang Ama, kasama niya ang Anak at Espiritu Santo. Kapag kumilos si Jesus, ang Anak, kasama niya ang Ama at Espiritu Santo. Kapag kumilos ang Espiritu Santo, kasama niya rin ang Anak at ang Ama. No? Palaging magkakasama ang Santissima Trinidad at hindi sila pwedeng maghiwalay. They are inseparable. No? Tandaan rin natin, mga ginigilong kapatid, na ang Santissima Trinidad ay relative to one another. No? Ang Santissima Trinidad, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo ay may kaugnayan sa isa't isa. No? Ang Ama ay nakaugnay sa Anak, kay Jesus. Ang Anak ay nakaugnay kay Jesus, sa Ama. Si Jesus ay nakaugnay sa kanyang tatay. At ang Espiritu Santo ay nakaugnay sa Ama, sa Anak. Sapagkat ang Espiritu Santo ay Espiritu ng Diyos Ama, ng Diyos Anak. Mga kapatid, ang Santissima Trinidad po ay isang ugnayan. No? Isang ugnayan. Mabuting ugnayan. The Holy Trinity has harmonious relationship. No? Ang Ama, Anak, at Espiritu Santo ay isang bukluran. Isang pamayanan. Isang community na may maayos na ugnayan sa isa't isa. Mga kapatid, no? Mahalaga ang mabuting ugnayan. No? Mahalaga ang mabuting ugnayan sa bawat pamayanan, sa bawat pamilya. No? Mahalaga yung maayos na ugnayan sa kapwa-tao. Mga kapatid ko, ngayong dakilang kapistahan ng Santissima Trinidad, pinapaalalahanan tayo na katulad ng Santissima Trinidad, magkaroon rin tayo ng maayos na ugnayan sa isa't isa. No? Magkaroon tayo ng maayos na ugnayan sa kapwa natin. As we celebrate the feast of the Holy Trinity, the Triune God, we are being challenged to have a cordial relationship with one another. Mga kapatid, yun yung pakanyaya sa atin. Magkaroon tayo ng maayos na ugnayan sa isa't isa, sa kapwa natin. Mga kapatid, pag-usapan natin yung relationship. No? Relationship. Alam niyo po, napakahalaga na magkaroon tayo ng maayos na ugnayan sa isa't isa. Mahalaga yung meron tayong maayos na ugnayan sa kapwa natin. Alam niyo po, may mga ilang bagay na maaari nating maisabuhay para maging maayos yung ating ugnayan sa kapwa natin. Isa sa mga maaari nating isabuhay para maging maayos yung ating ugnayan sa kapwa natin ay yung pagpapatawad. Forgiveness. Alam niyo po, maraming relasyon ang nabuo dahil sa pagpapatawad.
Maraming ugnayan ng muling nanumbalik dahil sa pagpapatawad. Maraming community ang healthy dahil may pagpapatawad. No? Kaya, pinagtatanim ng galit siyaan. Nagtatanim ka ng galit sa tatay mo, sa loob ng bahay. Tatanim ka ng galit sa mga kaibigan mo. Tatanim tayo ng galit sa mga kapitbahay natin. Tatanim tayo ng galit sa mga kapatid natin. Tatanim tayo ng galit sa mga kaibigan natin. No? Sa mga kasamahan natin sa trabaho. Mga kapatid, no? Sa kabila ng mga galit natin, piliin pa rin natin yung pagpapatawad. Ang pagpapatawad ay magdudulot ng mabuting ugnayan, mabuting pagsasamahan. Kapag puro galit, puro tampuhan sa loob ng pamilya, sa loob ng simbahan, sa loob ng lipunan, hindi talaga magiging maayos yung ugnayan. Marami nang nasirang relasyon dahil sa mga tampuhan. Marami nang nasirang relasyon dahil sa galit. No? Maraming community ang basag dahil puro magkakagalit. No? Puro magkakagalit. Punong-puno ng tampuhan. Yung pagpapatawad ay maaaring dahilan para maging mabuti yung ugnayan natin sa isa't isa. Isa rin sa maaari natin sa buhay para maging maayos yung ating ugnayan sa kapwa natin ay yung tinatawag nating affirmation or being affirmative. Ibig sabihin, tinitignan natin at natutuwa tayo sa mga magagandang katangian ng ibang tao at natutuwa tayo sa mga nararating nila, sa mga magandang nangyayari sa buhay nila. Kaya kung meron kang mga kaibigan na nakakaangat sa buhay, ka maiinggit, no? I-affirm mo sila, tanggapin mo yon at maging masaya ka para sa kanila. Kung meron kang mga kasamahan sa trabaho na na-promote at ikaw hindi ka na-promote, pero siya na-promote, tanggapin mo yon. No? I-affirm mo siya. Maging masaya ka para sa kanya. No? Kung merong mas magaling sa'yo, tanggapin mo yon. No? Talagang ganun po. May mas magaling sa atin. No? Affirm natin sila. No? Maging masaya tayo para sa kanila. No? Kung may mas gwapo sa inyo, no? May mas maganda sa inyo, tanggapin mo rin. No? Ka maiinggit. Gwapo ka rin naman. Maganda ka rin naman. Nagkataon lang, may mas maganda sa iyo, may mas gwapo sa iyo. No? Ka maiinggit. No? Affirm mo sila. No? Maging masaya ka para sa kanila. Mga kapatid, mas magiging maayos yung samahan natin, no? Yung ugnayan natin. Kapag tinitignan natin yung mga magagandang katangian ng kapwa natin at kapag natutuwa tayo sa mga nakakamit nila sa buhay. Mga kapatid, kung puro inggit, kung puro insecurities, no? Kung puro paninira ang umiiral sa loob ng pamilya, sa loob ng community, sa loob ng paaralan, sa loob ng trabaho, don't expect na may magandang ugnayan. Kung yan ang umiiral palagi sa isang pamayanan, inggit, insecurities, unhealthy yan. Hindi magiging healthy yung ugnayan. Hindi magiging maayos yung ugnayan natin sa isa't isa. Maghahatakan na tayo pababa. No? At yun ang malaking problema. No? Mga kapatid, no? Ang affirmation ay maaari nating isabuhay para magkaroon tayo ng maayos na ugnayan sa isa't isa. Mga kapatid, araw-araw, pagsumikapan nating maging maayos yung ugnayan natin sa kapwa natin. No? Malungkot ang buhay kapag hindi maayos yung ugnayan natin sa isa't isa. No? Malungkot ang buhay kapag marami tayong enemies. No? Malungkot ang buhay kapag hindi healthy yung relationship natin sa isa't isa. Tandaan natin, katulad ng Santissima Trinidad, no? Sana maging maayos ang ating ugnayan sa isa't isa. Kaya nga mga ginigilong kapatid, ang Santissima Trinidad, ang Ama, ang Anak, at Espiritu Santo, yan ang ating modelo pagdating sa mabuting relasyon at sa mabuting pagsasamahan. No? Santissima Trinidad. Mga kapatid, magkaroon tayo ng maayos na ugnayan sa isa't isa. Papuri sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.
Sama-sama natin ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya man ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulat paririto at hukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya man ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli at nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumalangin tayo sa amang may likha sa pamamagitan ni Jesucristong tagapagligtas. Kasama ng Espiritong ating patnubay, ating isamo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Sa pagtawag sa ating pangalan, pasalamatan natin ang Ama sa langit at upang makatugon tayo sa kanyang pag-ibig. Dumalangin tayo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Sa pagliligtas sa atin at pakikibahagi sa ating kalagayan bilang tao, pasalamatan natin ang Panginoong Hesus at para sa lakas na makasunod sa Kanya. Dumalangin tayo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Sa paggabay sa atin sa mga madidilim na sandali ng ating buhay at sa pagdudulot sa atin ng kagalakan, pasalamatan natin ang Banal na Espiritu at para makamit natin ang Kanyang karunungan at lakas, dumalangin tayo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Sa pagsubaybay sa mga magulang upang mapalaki ang kanilang mga anak sa pananampalataya, pasalamatan natin ang Panginoon at upang ang mga ama ay matulad sa Ama sa langit, dumalangin tayo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Sa patuloy na paglikha, pagliligtas, at paggabay sa atin, pasalamatan natin ang Santisima Trinidad at upang sa pagsasalo sa hapag ay magkaisa tayo kung paanong mayroon lamang iisang Diyos. Dumalangin tayo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Amang mawaing, dinggin ang aming panalangin. Kami naway magkaisa sa pag-ibig at igalang ang pagkakaiba ng bawat isa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, at sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay na aming inihanda. Ngayong aming sinasambat, sinasambit ang ngalan mong dakila, at pakundangan sa mga alay na ngayon ay nasa dambana, kami naway maging laging nakalaan sa iyong adhika. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kaisa ng iyong anak at ang Espiritu Santo, ikaw ay iisang Diyos na pinapanginoon ng mga tao. Ang iyong anak at Espiritu ay hindi naiiba sa pagka-Diyos mo. Ano pat kahit tatlo ay iisang Diyos sa totoo. Ang kadakilaan mong pinahihiwatig upang aming panaligan ay siya rin naming sinasampalatayanan tungkol sa iyong anak at Espiritong banal. Bagamat may tanging pag-iral ang bawat isa, iisang Diyos pa rin ang aming sinasamba. Sa kapangyarihang taglay ay walang pagkakaiba. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at hanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbigyan natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming itinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magpapalik sa wakas para mahayan sa Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. At iniaalay namin sa iyo ang kinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay isa ni Leon na aming Santo Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa sila'y muling mabubuhay kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at paturihin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang asawa, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, ni San Isidro Labrador, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at pag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigay po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito si Kristo, ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
sumibol kang masigla, matapos kang yurakan ng mga masasama. Sumilang ang liwanag ng mga nawawala, tinapay na ang buhay, pagkain ng dukha. Jesus, food divine, be our strength each day, so we don't tire as we witness to your love and care. To those in greater need, both near and far away, may we lead them back to you, all those who've gone astray. Sa lupa, sumibol kang masigla, matapos kang yurakan ng mga masasama. Sumilang ang liwanag ng mga nawawala, tinapay na ang buhay, pagkain ng dukha. Panalangin kay San Isidro Labrador. Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang kabutihan sa katauhan ng aming patron na si San Isidro Labrador. Siya ang aming halimbawa sa buhay kabanalan at tapat na paglilingkod sa iyo. Patularan nawa namin ang kanyang pagiging matyaga upang kami ay makaganap sa aming mga tungkulin na may katapatan, kasipagan at pagmamahal. Siya ang nagpatunay na ang pagsisikap na may kalakip na pananampalataya ay magdudulot ng kabanalan. Ama naming mapagmahal, tinataas namin sa iyo ang aming pamayanan at parokya,
na aming ipinaampon sa pamutnubay at pagkalinga ng aming patron na sa San Isidro Labrador. Nawa ito ay mabuklod sa diwa ng pagtutulungan at pagmamalasakit sa bawat isa. Magkaroon din nawa kami ng maalab at dalisay na pagmamahal sa banal na misa upang kami ay mahubog sa buhay kabanalan para sa ikadadakila ng iyong ngalan. Sa tulong ng iyong biyaya at sa panalangin ng aming patron na si San Isidro Labrador, nakikiusap kami na pagkalooban mo ng taimtim na pag-ibig sa iyo upang patuloy kami na magsikap at isabuhay ang aral ng aming pananampalataya ng may malinis na kalooban at matiwasay na pamumuhay sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. San Isidro Labrador, inaayahan po maupo muna tayo panandali para po sa ating second collection. Ito po ay para sa ating BEC o tinatawag natin Basic Ecclesial Community. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming ang pagmahal, mapakinabangan nawa ng aming buong katauhan ang pagtanggap namin sa mga banal na pinagsaluhan at ang aming pagsamba ng may pananampalatayang lubusan sa tatlong persona ng iisang Diyos lamang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon po ay Father's Day. Batiin po natin ang mga tatay na naririto ng isang Happy Father's Day po. Happy Father's Day po sa lahat. Opo. Araw po ng mga tatay ngayon, no? Bawal sila manlibre ngayon, ha? Kayo po ang manlilibre sa ating mga tatay, no? Araw po nila ngayon, no? At ngayon po ay babasbasan po natin yung mga tatay. Manatili na lang po kayo sa inyong pwesto at iyuko po ninyo ang inyong ulo. Amang mapagmahal, Diyos ng buhay, sa araw na ito, pinararangalan namin ng mga ama at nagpapasalamat kami sa iyo para mga mabubuting bagay na kanilang ibinigay sa kanilang pamilya. Ang pagmamahal nila ay tanda ng iyong banal na pagsuyo at pakikibahagi sa iyong banal na pag-ibig. Salamin ng iyong banal na pangangalaga ang patuloy nilang pagmamalasakit para sa pangangailangan at kapakanan ng pamilya. Kaya pinupuri ka namin, Ama, ng mga bansa sa pagkaparangal namin sa kanila. Pagkalooban mo sila sa araw na ito at basbasan ng iyong katatagan at banal na kapangyarihan upang patuloy silang maging sagisag mo. Sila naway tulungan ng kanilang mga anak sa kanilang banal na katungkulan bilang magulang sa pagkapakita ng paggalang at ang taus-pusong pagmamahal sa kanila. Pagkalooban mo sila, Panginoon, ng kaligayahan upang sila na nag-alay ng buhay ay makapiling mo, Diyos at Amang nasa langit, sa buhay na walang hanggan, sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Muli po ay Happy Father's Day po, no, sa mga tatay. No? Panghuli po ay nais ko na rin pong kunin itong pagkakataong ito para magpasalamat po sa inyo sapagkat ito na po yung aking huling misa sa linggo. No, last Sunday Mass ko po dito sa San Isidro Labrador.
So maraming salamat po sa inyo. Sa loob ng 2 taon ay nakasama ko kayo. Sa loob ng 2 taon ay nakikita ko kayo, no? Lalo na kapag linggo, mimisa ako. Maraming salamat po sa inyo at kayo po ay naging bahagi rin ng aking buhay bilang pare. At itong San Isidro Labrador ay talagang ika nga ito yung aking first assignment bilang pare. Itong aking first love bilang pare. At pasasalamat kay Mons Adi sa ating Kura Paroko at sa inyo pong lahat na naririto. Maraming salamat po. Patuloy ko po kayong pagdadasal, no? At sa pagdasal niyo rin po ako sapagkat sa bagong yugto ng aking paglilingkod. No, ako po ay malilipat, ako po ay tutungo bilang katuwang na pari sa parokya po ng Santo Niño sa Mikawayan, Bulacan. So, pagsama niyo po ako sa panalangin po ninyo. At yung papalit po sa akin ay aalis po ako ng Biyernes at yung papalit sa akin, darating rin po ng Biyernes. Tanggapin po ninyo, mas mabait po sa akin yon, no? Mas magaling po sa akin yon, mas matanda po sa akin yon, at mas gwapo po sa akin yon, no? Kaya mas marami magsisimba siguro, no? Mabait po yan, siya na po bahala magpakilala sa sarili niya. Next Sunday po, andito na po siya, makakasama niyo na po. Siya na po magmimisa dito next Sunday. Maraming salamat po, muli po, nagdasalan po tayo. Thank you very much po. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.